Hello guys! So, paano ko nga ba tini-start itong 9 to 13 na Dragonscape Challenge? So, una, itong number 9, napakadali lang nito. So, ipa-follow mo lang naman yung instruction dito ni Clash of Clans para ma-trigger itong earthquake spell na to. So, dito, from here, meron na tayong idea na itong earthquake ay napakahalaga na pagka trigger kagad natin ay ma-destroy lahat ng buildings and defense. So dito, since tinignan ko na meron ng earthquake dito sa base na to, so ang gagawin lang natin, pupunta ako pa left side. So kuhain ko muna itong dragon, ability ni dragon. Dun sa dapat matatamaan yung mga air defense. Ito, trinignan ko yung isang air defense. Tapos lumayo na ako kagad. So lumayo na tayo kagad. Ayan. So dito ka sa range area na hindi matatamaan tayo ng air defense. So yan. Tapos papunta na tayo doon sa earthquake na spell na matatiktaw niya kagad yung mga defense and yung building. Para hindi na tayo magpakahirap pa guys. Diba? So yun lang ang gagawin natin. So napakadali lang i-3-star atong controllable counter-attack. So next naman ay paano ko 3-star itong controllable vengeance. Una, ititiktaw natin tong single inferno tower dito sa 12 o'clock side. And then, igaget natin tong dragon na nakalimutan ko i-click. Dragon and then itong yeti dito sa side na to. Tapos dragon. Ayan. And then diretso na tayo dito sa revenge tower. And then pagka natignan na natin yan, next natin ay itong air sweeper. Tapos itong super yeti. Tapos tignan na natin, diretso na tayo ulit sa revenge tower. Ayan. And then, next natin, yung revenge tower ulit. Next is yung another air defense dito sa right side. Pagka natikta na natin yan, pwede na nating i-click tong mga dragon and yeti dito. Tapos, papunta na ako dun sa, ayan, ginamit ko na yung ability ni Dragon Duke. Tapos, papunta na ako sa right side, yung mga remaining na buildings. And then, pa left side, para dun sa mga natitirang air defense. So, ganito ko lang 3-star itong controllable vengeance. So, I hope na matulong sa inyo at mat-3-star nyo rin ito. So, ang next natin ay yung itong controllable breakouts. Paano ka nga ba 3-star itong controllable breakout? Una, itong right side ng e-dragon, trigger ko muna gamit yung Dragon Duke. And then, papuntang upper part, trigger ko na rin yung mga ibang troops dyan. And then, papunta tayo dun sa kabilang e-dragon. Ayan. And then, itong freeze. Para i-take down itong multi-archer muna. And then, yung single inferno tower. So, dyan na ability ko na si Dragon Duke. Unfortunately, pero kung kakayanin nyo na dito na mismo sa mga air sweeper, iti-trigger yung ability ni Dragon Duke. Mas better. Pero ito, pinorse ko na pumunta mismo dun sa may pinaka-earthquake tower para ma-3-star. Ito naman ay ang Controllable Destiny. So, paano ko mabuhat 3-star itong Controllable Destiny? Medyo tricky nga lang tong part na to. Baling gagawin natin. So, fast forward ko na to para mabilis. So, baling ginawa ko ay itong si Dragon Duke ay tiniktan niya muna yung isang multi-inferno tower sa taas. Tapos, ito, ititiktan natin yung mga defense muna. Ayan. And then yung heal. And then yung air defense, itong heal, itong multi-archer, tapos itong heal, and then itong single inferno tower, tapos itong air defense, tapos multi-archer. Bago yung mga mga dragon. So, yun yung ginawa ko paano trigger ko muna itong mga tiniktan ko muna yung mga defense, and then bago ko iti-trigger itong mga dragon para sila yung magtitiktan mamaya sa building. Unfortunately, nagamit ko yung ability ni Dragon Duke. So, ang gagawin natin dito, magiging para-parati tayo dito guys. So, dito, bulin lang natin si Dragon Duke. So, yan. So, feeling para-paro lang tayo dito habang yung mga dragon ay magta-takedown ng mga buildings. So, yun yung isang way kung paano i-3-star to. So, yun lang guys, kung paano ko 3-star itong pinakalas, itong Controllable Destiny. So, I hope na may matutunan kayo sa akin. So, yun lang po. Happy clashing. Bye-bye! If you happen to like this video, please give it a heart, follow me, and share it. See you na po. Bye-bye!